video na to is my statement sa nangyaring issue nga sa akin sa Iloilo. Correct. Doon sa mga hindi nakakaalam, i-next nyo na. Sa mga hindi alam yung issue ko, skip nyo na, huwag nyo nang alamin. Wala to. Wala na to, hayaan nyo na to. At saka deserve din ng mga taong sumusuporta sa'yo, sa atin, na marinig din yung side mo. Yes, para din sa mga taong walang sawang mag-message siya to assure me. Yes, maraming salamat. So, eto na. So, gagawin namin interview style ito para naman hindi ganun kabigat. Ayoko din kasi alam nyo naman na hindi naman ako seryosong tao. Let's make it light. Correct, oo. Dahil ako ay kasama doon, edi ako na magtatanong sa'yo. Magpapaliwanag na rin ako ng akin. Of course, Kevina is here. Simulan natin. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, paano ba nagsimula yung pangyayari sa Iloilo? Okay, so nag-start kasi to na nasa Iloilo kami, nagbakasyon kami doon, and then nagpunta kami sa coffee shop na to. I think kakagaling lang natin kasi ng sinihan. Tapos gusto namin mag-coffee. Oo. Tapos, wala nang bukas late na. Wala nang bukas late na. Yun na lang ata yung bukas. So sabi natin, try natin kasi wala naman ito sa Manila. So tinry namin. Tapos, umorder talaga ako ng madami. Kasi ganun talaga ako. Pag kumakain ako, o-orderin ko lahat ng mga nandun para matikman ko lahat. Tapos, honestly, hindi po talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Hindi mo naman sinabi wag puntahan? Hindi ko sinabing wag puntahan. Hindi ko sinabing magsara kayo. Ganun. At saka, about doon sa pagmumura kasi. Yun kasi yung inaano nila sa akin. Main issue nyo is nagmura ako doon sa pagkain. Minura mo daw yung food? Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung cafe. Wala akong minura. Expression ko lang po talaga yun. Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko. Naintindihan ko po yung frustrations na naramdaman nyo. Kasi, hindi nyo nga po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat, nagigets na yung humor ko, lahat ng followers ko. So, yun, doon ako medyo nag-lean sa, gets naman ako ng supporters ko eh. Oo. Tsaka kasi nga, wala ka naman seryoso ang Tsaka yung light lang talaga yung pangyayari niya. Super light. Super light. Tapos para lang, magkakabarkada lang na nag-uusap lang dun sa cafe about dun sa experience nyo sa food. Oo. Tapos ang kinaibahan lang, may video lang yung sa app. Video lang. So, ayun, doon nagsimula. May mga nagtatanong, bakit ka ba daw pumunta pa sa Iloilo? Ano ba daw ginagawa mo doon para lang manira ka daw ng pagkain, mga ganyan. Okay. So, ito yung kwento kung ba't ako nasa Iloilo. Ayan. First is, kami talaga magbabarkada. Pinag-usapan namin. Well, sa mga nakakakilala sa amin, alam nyo naman na lagi kaming nasa ibang bansa. So, sabi pa namin, ikutin muna natin yung buong Pilipinas para dito naman muna tayo sa atin. Ganyan. Food trip lang. Food trip. And inuna namin yung Iloilo is first kasi close sa heart ko ang Iloilo. Kasi po sa mga hindi po nakakaalam, ang lolo ko po is Ilonggo. Born and raised siya sa Ahoy. Sa Ahoy yon. Tapos yung mga relatives ko is from Dumangas na andun up until now. Kaya siya sa akin, malapit ang Iloilo sa akin. Ilang beses na akong bumalik dyan. Simula bata pa kami, nagpupunta na kami dyan. Tapos yung next ko na punta is... Actually, kaya nga tayo nagpunta ng Iloilo. Sinabi mo sa amin na, sa Iloilo tayo kasi masarap kumain doon. Yes! Yun ang unang-unang mo sinabi sa amin, kaya tayo nag-Iloilo. Alam nyo guys, marami pa kasi kaming kinainan ni Kevin. Actually, vlog ni Kevin yung Iloilo food trip namin. So, hindi niya pa kasi na-upload. Kasi nga, ito gawa nga nung nangyari na to. Pero nandun lahat ng food trip namin, guys, nasarapan nga ako sa pagkain nyo. Tsaka yung pangyayari yun, hindi naman yung buong Iloilo. Hindi yun, wala nga yun sa mga vlog natin eh. Ang nangyari kasi is nagalit sa'yo is kasi binastos mo daw yung tradisyon nila, yung culture nila. Yun pa, yes. Parang ang nangyari kasi, isang Manilenya na pumunta sa isang probinsya na nilait yung produkto ng probinsya. Yes. Parang ganun yung nangyari, which is hindi naman talaga. Hindi po ganun yung mini-min ko doon sa video na yun. Ano lang po yun, hindi lang talaga ako nasarapan and hindi ko po kine-claim yung sarili ko na food vlogger, food critic.
literal na nagpo-food trip lang po ako, tapos sinasabi ko lang po yung opinion ko. Yun lang naman po. Ang dami na nagtatanong, para saan mo ba pinost yung video? Kasi out of nowhere, nag-post ka ng ganun, di ba? Parang pinost mo ba daw yung video for clout? Pinost mo ba yung video para lang pagkakitaan? Pagkakitaan mo ba daw yung video? Kasi negative, ganyan, di ba? So bakit para saan ba't mo pinost? Una sa lahat, hindi ko yun pinost para pagkakitaan. Kasi sa TikTok ko yun pinost. Sa TikTok, walang kita. Hindi ko yun pinost sa Facebook or even sa YouTube. Kasi sa YouTube, may kita eh. And even sa Facebook. Hindi, sa TikTok ko siya. And pinost ko siya kasi guys, kung sa mga nakakakilala sa inyo sa akin, ever since, di ba doon nga ako nakilala? Oo, mag-honest. Doon ako nakilala. Tapos hindi naman ako talaga lagi, hindi naman yun yung lagi kong content. Alam nyo naman na gaano ka-random. Kahit tignan nyo yung TikTok ko, sobrang random ng lahat ng pinopost ko doon. So, random siya. Kaya hindi siya yung video na nagawa out of hate. Like, sobrang random talaga nung video. Nagtatanong ka lang saan tayo. Nagtatanong lang ako kung saan may masarap kasi hindi ko nga po nagustuhan yung doon sa coffee shop na yun. Nagtatanong ka parang, kumbaga, saan ba dito yung, kumbaga, authentic Yes. na product? Saan may masarap na pastry.